Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong ka-prayer partner, Brother Melvin Pascual, mula po sa El Shaddai Abu Dhabi UAE Chapter. At ako po ang inyong makakasama sa pagninilay sa gabing ito na pinamagatang Into the Eye of the Needle. Ang ating pong bagbasa ay hahanguin sa aklat ni San Mateo, Kabanata 11, talata 23 hanggang 30. At ang sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tignan po nyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Bigyan po natin ng kaunting background ang ating pagbasa. Ito po ay tungkol sa isang binatang mayaman na nagtanong kay Jesus. Ang sabi niya, Guro, paano ko ba makakamtan ang buhay na walang hanggan? At sinabi naman sa kanya ni Jesus, alam mo ang 10 utos. Sundin mo yun, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya, igalang mo ang iyong ama't ina. At ang sabi ng binata, Panginoon, simula pagkabata pa lamang, ginagawa ko na ang mga ito. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gusto mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. At pagkatapos, sumunod ka sa akin. Dito na nalungkot yung binata sapagkat napakayaman niya. Dito na sinabi ni Jesus na napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi niya, mas madali pang makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung nais iparating ni Jesus dito? Mukhang napaka-imposible naman ang tinutukoy niya na madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Ang pangungusap ni Jesus ay tinatawag na hyperbole o isang eksaherasyon para maiparating ang isang punto. Ayon sa mga biblical scholar, nung kapanahunan ni Jesus ay merong malaking big gate sa bukana ng kanilang bayan at ito ay dinadaanan ng mga tao at mga hayop. Ngunit isinasara ito pagdating ng gabi. At sa tabi nito ay merong maliit na pintuan at ang tawag dito ay Eye of the Needle. Yan, yung isang kamelyo ay maaaring makaraan dito kung aalisin yung mga bagaheng nakasabit sa kanya. At siya ay makapapasok dito kung lalakad siya ng paluhod. Ano ba yung mensaheng nais iparating ng Panginoon sa atin? Higit lalo sa mga mayayaman. Sapagkat kapag tinatanong kung nais nating maging mayaman, lahat tayo nagtataas ng kanilang kamay. Oh, sino ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Siyempre, taas tayo ng kamay, pati ako. Ang bawat isa ay nais na maging mayaman. Pero paano na kung ang kapalit nito ay hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos? Gusto mo pa rin bang yumaman?
Sapagkat ang sabi po sa aklat ni San Marcos, Kabanata 8, talata 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his soul?" Ano nga ba mapapala ng isang tao kung makakamtan man niya ang lahat ng yaman sa mundo? Pero ang kapalit nito ay ang kanyang kaluluwa. Marahil, hindi yung pagiging mayaman ang tinutukoy ni Jesus, sapagkat ang nais ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay managana o yumaman. Pero taliwas naman to kung ang isang tao ay magiging mayaman at hindi makakamit ang buhay na walang hanggan. Marahil ang pinatutungkulan ni Jesus rito yung mga taong nagiging alipin ng kanilang yaman. Ayan po, basahin natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ang sabi po, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves, through which many sorrow." Alam niyo po, ang gandang basahin to sa ating sariling wika. Ang sabi po sa ating wika, "Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, ay may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian." Hindi pala yung pagiging mayaman, kundi yung pagmamahal sa yaman. Kapag ang isang tao, ang dinodiyos niya yung kanyang kayamanan, ay mahirap nga itong makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi sa Mateo, Kabanata 6, talata 24, "Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahabakin ang ikalawa. Hindi niyo maring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan." Kapag ang isang taong mayaman at wala sa kanyang puso ang Diyos, tila bagang paniwala niya, kaya niyang gawin ang lahat sa buhay niya at hindi niya kailangan ng Diyos, na parabang ang lahat ng bagay dito sa mundo ay kayang tumbasan ng salapi. Kapag ganito ang naging pananaw ng isang mayaman, tila nga mahihirapan siyang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi naman natin pwedeng sabihin na ang lahat ng mayaman ay pare-parehas ang ugali. Kapag ang isang tao hinanap muna ang Diyos at nasa puso niya ang pagmamahal at pagkilala sa Diyos, kahit gaano pang karaming yaman ang dumating sa buhay niya, ay hindi siya maapektuhan nito. Para sa kanya, ang yaman ay isang kasangkapan upang higit lalong paglingkuran ng tao ang Diyos. Kaya ganoon na lamang ang hamon ni Jesus sa binatang mayaman. Ipagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay. Hindi niya napagtanto na anumang bagay na bitawan niya para sa Diyos, ibabalik sa kanya to ng higit pa sa 100 ibayo, ayon kay Jesus. Sa pagdinilay natin sa ating pagbasa, upang katulad ng kamelyo ay makapasok tayo sa butas ng karayom, ay ilagay natin sa ating puso at isipan ang tatlong bagay na ito. Una, katulad ng pagpasok ng kamelyo sa maliit na lagusan, kinakailangang alisin muna yung anumang bagahe na nakasabit dito. Sa ating buhay, ganun din. Alisin natin yung mabibigat na bagahe, nakaakibat ng yaman, na nagbubunsod upang hindi natin kilalanin ang ating Diyos. Pangalawa, kinakailangan na yung kamelyo, yumuko siya upang magkasya siya doon sa maliit na lagusan. Ganun din naman, kinakailangan na kahit gaano man yung yaman na taglay natin, ay kinakailangan patuloy tayong mamuhay na may kaakibat na pagpapakumbaba. Huwag nawang magdulot ang yaman ng kataasan ng kalooban upang di na natin kilalanin ang Diyos na may bigay ng lahat ng biyaya sa ating buhay. Sapagkat, alam niyo po, maraming mga tao ang ganyan na kapag nagkaroon na ng yaman, ay nakakalimot na sa kanyang pinanggalingan. Hindi na kumikilala sa kanyang kapwa at nagiging mataas na ang tingin niya sa kanyang sarili. At ang panghuli po, kahit sadyang mahirap sa kamelyo,
na gumapang doon sa maliit na lagusan, alalahanin natin na mas mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga kapwang hikahos ang pamumuhay. Nang sa gayon, anumang yaman ang ipagkaloob sa atin, naway maging kasangkapan to upang mas makatulong tayo sa mas lalong na mahirap kaysa sa atin. Kaya po mga kapatid, alalahanin po natin ang aral na ito at nawa ay magbunsod sa atin upang tayo'y magsumikap na makapasok. Kung tayo po'y maging mayaman, ay hindi maging hadlang to para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong kapatid, Brother Melvin Pascual. God bless us all.